palakpakan po natin. Okay, special number. Okay, so salamat po. By the way, salamat po pala sa mga bumati po ng Father's Day. And natuwa po yung mga tatay, lalo na po sa kanilang mga tinanggap. Parang may mga hinanakit yung nanay, no? Ganun talaga. Kasi kukunti lang kami. So, salamat po. Ayan, kay Ate Rose din na namili ng mga polo. Ang di lang yata masyadong kasya yung kay Tito Alan eh. Anyhow, yan. Pinalitan na yata. Hindi pa naman. Okay. So, salamat po. And of course, let us continue to pray for our church anniversary ngayong Sunday. Amen. So, salamat sa Panginoon na biruin niyo yun, umabot tayo ng 18 years. Diba? Yung San Juan Lubao Baptist Church, we're talking about San Juan Lubao Baptist Church. Pero ang Faith Christian Baptist Church, which is sineselebrate din po natin yan, hindi po dalawa ang anniversary natin. Kumbaga, isa lang siya na kung saan kinikilala natin syempre yung founding po natin. Okay, which is pang 32nd. Okay, 32nd or 33rd. Anyhow, yan, patuloy po natin panalangin yung ating speaker, yung ating preparation, and even our speaker. Yan, si Professor Reverend Dr. Danilo Rayo, yung aming pong naging teacher sa Bible School. Okay, so hindi na po tayo papakatagal. So let's open our Bibles in Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Siguro start with verse 4 hanggang verse 7. But actually, we're going to look at verse 4. Diyan tayo kukuha ng ating point of reference. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami po ay dumadako sa trono ng iyong biyaya. Hiningi po namin ang patuloy na kahabagan at biyaya sa paglapit po namin ito. Panginoon, hiningi ko po na patuloy na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Father, we know nothing, O God, except na kayo po ang magturo po sa amin. So we ask, Lord, na kayo nga po ang siyang manguna at magbigay po sa amin ng karunungan at katalinuhan upang hindi lamang po namin basta maunawaan, pero higit sa lahat, maisabuhay po namin yung mga bagay na dapat po namin isabuhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aaral ng banal na salita. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari na po tayong maupo. Joyful command. Joyful command. Palagay niyo po ba, pwede po ba nating maiutos ang pagiging masaya? Palagay niyo. Can we command, alam mo yan, yung pagiging masaya? Diba? Remember, when we talk about pagiging masaya, sometimes it refers to an emotion. Okay, na minsan, alam mo yun, pag sinabi nating emotion, there are times hindi natin control yan. Pero dito, sa ating pag-aaralan, ang sabi po kasi in Philippians chapter 4, sabi dyan, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. So you have to understand, believers in Christ, okay, na ang whole theme ng book of Philippians is what? Joy or rejoice. Same lang yan. Okay, pag sinabi nating rejoice from the word re or again, okay, ibig sabihin may kagalakan ka na, so therefore, if you say rejoice, patuloy ka dapat na nagagalak. In short, ito ay isang commandment sa mga mananampalataya. Therefore, ano yung ibig nating sabihin? So, wag ho kayong palilitaw mga kapatid. Okay? Dito natin hahatiin.
being happy and being joyful are two different things. Okay? Pag sinabi ko kasi nating happy, sometimes it's an external manifestation on what's inside. Or something na para bang may nangyari kung bakit tayo nagiging masaya. Okay? Hindi natin ibig sabihin na pinag-aaralan natin ng joy, hindi na tayo pwedeng maging masaya. Amen? Sometimes ang happiness, alam mo yan, pwede yan mag-manifest if we have joy in our lives. Kasi pag sinabi naman natin joy, it's the innermost. Okay? Ito po yung kaloob-looban. So kung kanina sinasabi po natin, happiness is an emotion, joy naman po is a decision. Emotion kasi hindi mo pwedeng kontrolin yan. Okay? Not unless siguro kung madidiscipline, pero may mga pagkakataon talaga ganun eh. Pero we are talking about joy, especially joy in the Lord. Amen? Sino bang Joy dito? Si Angel lang yata. Okay, kapatid ko si Joy. Okay? So maganda rin somehow na meron kang pangalan na ganyan, no? So mapipilitan ka na isabuhay mo kung ano yung pangalan. In fact, that's the purpose of the name. Amen? Parang anak ko, amen. Diba? Unlike kami, ang apelido namin Luha, you will try to do everything in your power para hindi mag-manifest yung apelido namin. So, minsan kapag na-invite ako mag-preach, minsan nagiging emotional ako, minsan hindi maiwasan. Okay? Now, balik tayo. When we talk about joy, we are talking about, alam mo yun, something na sa buhay mo na kinakailangan mong matutunan. Okay? Hindi siya kontrolado ng external something para magkaroon ka niyan. Actually, joy is a deeper, what do you call this? Isa po siyang malalim na virtue in which kinakailangan ang mga mananampalataya, meron po tayo nito. Okay? So kung titignan po natin kasi dyan, sagutin lang natin yung tanong, why we need to obey with a joyful spirit? Why we need to obey with a joyful spirit? You have to understand, again, sabi ko nga, nung sinulat po ni Apostle Paul, itong sulat niya sa taga-Philippi, wala siyang ibang nasa isip, kundi kasiyahan ng pagpapasalamat. Why? Because Philippians are few people, Macedonian din, ganun din, na nag-support sa kanya. Okay? Sumulat si Pablo, hindi dahil, alam mo yun, gusto niya lang ng support, kundi namamangha siya sa attitude ng mga Philippi that even though they are not that rich, they are abundant. Okay? Abundant in what? Giving. And that makes Apostle Paul, di ba, napupuno po siya ng joy sa kanyang buhay. Sabihin na natin din, happiness. Kasi may nag-trigger eh. Okay? Pero tinitingnan po natin dito, mga kapatid, is what? Joy. Amen? Sana kapag sinabi natin joy, hindi lang yung kinakanta. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart, J-O-Y. Oh, alam niyo na. Jesus, give it to me, and no one can destroy. Ang ganda ng awit no? But the question is, meron po ba tayo nito? Sometimes, it's very difficult, it's very difficult to have joy kapag meron kang bigatin sa buhay. Is it possible ba to have joy in spite of difficulties in life? And the answer is, yes. Kasi ang ganyang klaseng virtue, hindi yan nagmamanifest on an external, hindi yan basta-basta natitrigger ng mga bagay na material, ng mga bagay na temporal. Because joy in its essence, ang pwede lamang po nating pagkuhanan po niyan ay or sino? Sa Panginoong Jesus po lamang. Tanging sa Panginoong Jesus lamang tayo makakakuha ng kagalakan. Sabi ko po again, it is difficult to rejoice, okay? But it is not impossible. Mahirap, pero hindi imposible. Kaya sabi ko nga,
kinakailangan sa buhay ng isang mananampalataya, ano yan? We should have joy and we need to rejoice. Yun yung sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 4. Nasabi niya, rejoice in the Lord always. And again, inulit na naman. Hindi sinabi, you should have joy. Bakit? The moment that we have Christ, di ba? That's joy. Natutuwa ho ba kayo na kay Kristiyano? So, ibig sabihin, there's nothing that can affect our joy which is in Christ. Kailan nawawala ng joy ang Kristiyano? Pag nawala si Kristo. Ang tanong, nawawala ba si Kristo? Hindi. Si Kristo nananahan na sa puso natin. Hindi man siguro yun yung anak, pero sabi kasi ng Panginoon bago siya pumunta ng langit, diba? And I will give you what? Comforter, meaning the Holy Spirit. Siya yung kapalit. Siya yung essence, yung presensya ng Diyos na kung saan pinangako niya na hindi niya tayo iiwan. Pinangako niya na hindi siya magbabago. Amen? So dito, mga kapatid, mga minamahal, ulitin ko, kung ang joy, di ba, temporal siya, ang happiness, temporal siya, amen? So totoo din naman sinasabi ng mundo na para bang, alam mo yun, sinasabi daw ng mga Kristiyano na ang salapi daw ay what? The root of all evil. Mali pa nga yung pagkakagamit nila eh. Ang sabi kasi sa Bible, for the love of money is the root of evil. Diba? So, sabi lang, ba't sila nanghihingi ng offering, etc., etc. Okay? Pero ano nga ba talaga itong joy na to? When we speak about joy, sabi ko nga po kanina, it's a kind of, alam mo yun, virtue, it's a kind of, sabihin natin, condition, it's a kind of disposition ng isang mananampalataya na hindi yan nakabase sa tao, sa material, or sa sitwasyon. Nakabase lagi ang joy ng mananampalataya kanino? Sa Panginoong Hesus po lamang. So, ibig sabihin, kahit wala kang pera, pero may Kristo ka, dapat may kagalakan. Kahit ano man ang meron sila, hindi ka maiinggit. Bakit? Mas higit na yung meron ka kaysa sa meron sila. Kasi yung meron sila, mawawala. Yung sa'yo, hindi. Di ba? And that is God's immutability. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nawawala ang Diyos. Kaya nga po dito, ang ganda eh, no? So kung ang happiness, it's temporal, joy is not temporal. Ano siya dapat? Enduring. Okay? Hindi naman siya necessarily lasting, pero kasi may mga mananampalataya, hindi tumatagal yung joy. Kaya nga sabi ko nga, ano dapat ang tamang term? Ang joy po na mananampalataya dapat enduring. So nakasalalay kung papaano nakasentro ang puso, ang buhay ninyo kanino? Sa Panginoon. Merong Kristiyano, hindi tumatagal yung joy. Hindi dahil nawawalan sila ng pera, kundi nag-iba yung focus. Hindi ito tumutukoy sa may problema. Kahit na may problema ka, pero nakasentro yung buhay mo sa Diyos, you can be joyful. Remember, joyful, full of joy. Pwede mapuspos, pwede mapuno ng kagalakan ng buhay. Hindi sa pera, kundi nang dahil kay Kristo. So, joy is not temporal, but joy for a Christian, enduring. Hanggang kailan ka nakatutok sa Panginoon? Pag nawala yan, ay ba natural? Mauubos, di ba, ang joy. Or nawawala ang joy. Hindi ko sinasabing nawawala ang joy na para bang wala na, di na pwedeng balikan. Hindi po. Depende kasi yan kung gaano po tayo kalapit sa Panginoon. So it is important for every believer na meron joy sa buhay po natin. Kaya nga, tingnan natin, verse 1. Therefore, my brethren, sino kausap dyan? Mga mananampalataya eh. Mga mananampalataya na masaya at matapat
na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. So ano sabi dyan? Long for my joy, ang sabi ng Apostle Paul, and crown, so ano dyan? Stand fast, ano sabi dyan? In the Lord. So that is the basis of what makes a person happy. Yung joy, yung tao may joy na kay Lord. Amen? Na kay Lord. Hindi yung natigok, ha? Okay? Kay Lord hindi po. Pag na kay Lord, ibig sabihin, yung kalalagayan mo, yung disposition mo, nakasentro sa Panginoon. Walang pwedeng magpabago nun. Yun yung kayamanan mo. Kaya ano ginagawa ng kaaway? Nanakawin niya yung joy. John chapter 10 verse 10. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Ang sabi ng Panginoon, I have come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ang totoong sagana, naki Kristo. At yung mga sagana, sila yung may totoong kagalakan. Amen? Sila yung totoong may kasapatan sa buhay. Palitan natin yung term. Sila yung may contentment sa buhay. For you to have joy. Kasi yung mga taong hindi masaya, hindi kontento. Kahit ano pa yan, kahit relasyon pa yan, kahit kayamanan pa yan, kahit posisyon pa yan. Amen? So when we talk about joy, again, it's important for us that believers, ano nga po uli, ang joy na mananampalataya, hindi man siya lasting pag nakikristo tayo. And that's very true. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ganun eh. Kaya ang utos sa atin, kailan nagiging lasting ang joy? Kapag nakikristo ka. But once na nawala yan, sayang. Ano dapat ang joy sa atin? Enduring. Hanggat nakikristo ka, masaya ka. Dapat talaga. Kaya nga sabi ko nga, it is a joyful command. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice, sabi ni Apostle Paul. So sinasabi doon, hindi lang yung basta nagiging masaya ka, kundi ang kasiyahan mo, o sinasabi natin yung kagalakan, na kay Kristo. Na kay Kristo. Ano pa? Happiness is external. That is the source ng happiness. Pag may pera, sino man hindi magiging masaya sa pera? Tama? Huwag tayo mag-ipokrito. Pero huwag niyo sanang paghaluin. Kasi ang joy, kahit wala kang pera, magtutuloy yan. Hindi ka man siguro happy na wala kang pera, pero meron kang joy kasi naki Lord ka. Meron kang kapanatagan. Tama? Tama po ba? And it entails everything that we have. Relationship man yan, status man in life, hindi kayo happy dahil, alam mo yan, wala kang kagaya ng mga tao na kapaligid sa'yo, pero it doesn't stop you para magkaroon ka ng positive happiness sa buhay mo, magkaroon ka ng joy. Dahil sabi ko nga, our joy is not external. Hindi yung source ng joy natin, it's not external. Sino yung source ng joy? Si God. He is the source of our joy. Happiness kasi external. Joy kasi, sino yung source? Si God. Si Jesus lamang. So, ang tanong, joyful ka ba? Minsan kasi nagagamit natin interchangeably. But I hope you understand kung ano po yung pinag-aaralan po natin. So that we can differentiate, okay, na yung ngiti natin sa labi, mapa-joy man yan or happiness, we must remember that ang nananatili sa mananampalataya is what? Joy. Why? Inutos kasi sa atin yan. Rejoice. Rejoice. Kanino nga uli? Rejoice. Kanino nga uli? You cannot have joy without the Lord. Tandaan nyo kung hindi ka na masaya, tignan mo, baka wala ka na kay Lord. Nagdi-devotion ka, wala na yung init, wala na yung fire, baka wala ka na kay Lord. So sabi doon, inuutos sa atin, rejoice! Ano ba yung meron ka? Kung minsan mabigat, minsan kasi, ang hilig natin makipag-bargain kay God. Lord, pag binigay mo sa akin ito, magiging masaya ako. Wrong! Isipin mo kung ano yung meron, kung sino yung meron ka. And if God is with us, Emmanuel,
God is with us. Madali lang yung joy. Amen? And if we have that joy, dapat yung joy na, sabi nga natin uli, enduring. Marami kasing gagawin ng kaaway para pigilan yung joy na yan. Amen? That's why when Apostle Paul is explaining to the Philippi church, alam mo yan, kakaiba yung ginagawa nyo. Diba? Nagiging source ng mundo ay pag may pera sila, masaya sila. Kayo hindi. Bukod sa wala na kayong pera, gumagawa kayo ng paraan para makapagbigay pa kayo sa gawain. Oh, iba yun. Kung sa mundo, parang, ang siba ng church na yan. Sa kanila, hindi. It's for the Lord. At sa kanila, hindi sila basta nagbibigay ng bigay-bigay lang. Talagang buong puso. And it should be a warning to all of us. Bakit po, Pastor? Kasi ang pagbibigay sa atin ng Panginoon, again, meron pong source. Hindi ka nagbibigay dahil marami ka. Nagbibigay ka dahil may Diyos ka. At alam mo ang Diyos ang magpupuno nun. Amen? I remember si Ananias and Sapphira. Okay? So before na magkaroon ng tragic incident kay Ananias and Sapphira, nagkaroon ng pagbibigay by the name of Barnabas. Barnabas means the son of encourager or encouragement. Ano yung ginawa niya? Alam yung ginawa niya? Dahil meron siyang Lord, binenta niya lahat ng ari-arian niya. Okay, sinabi niya sa mga apostles, ito, bebenta ko. Tapos inilapag niya sa paanan ng mga apostles. Anong ginawa ni Ananias sa Sapphira? Out of, sabihin na natin, envy. Or whatever reason it is, so dineclare din nila, okay, lahat ng, pagbibila na ari-ari, bibigay din namin. O natuwaan lahat. Pero dumating sa punto, na para ba, dami yan. Pwede bang 70-30? 70 sa church. Diba? At least, merong natitira sa atin. Maganda pa yung testimony natin kasi nagbigay tayo. Ano sabi ni Peter? Ano sabi niya kay Ananias? Diba, hawak niyo yung pera? Nasa niyo naman decision kung ibibigay niyo yan o hindi. Ba't kayo nagsinungaling sa spirito? Bakit sinabi ibibigay niyo lahat, pero you kept back? Meron kang tinago. O nang dahil dyan, mamamatay ka. Because you lied to the Spirit, and the Spirit is holy. Amen? Na bakit ko po sinisingit ito? Kasi nga, sabi ko nga, the very reason why the Philippi church, the Philippian letter exists, because the Philippi church, they gave to the mission. They gave to the missionary. Amen? So ang thinking nila, when it comes to giving, they're full of joy in serving the Lord. Na nagkakos din ng joy sa mga missionary. So again, sabi ko nga, when we talk about joy, bagaman makikita natin, meron siyang external factor, may nagbigay, meron din siyang internal effect na tinatawag. Okay? Kasi nga, kilala nila yung kanilang pinagbigyan. In short, in the Lord. They're in the Lord. Okay? So ano ba makita natin dyan? So when we talk about happiness, we're talking about emotion. And remember, emotions may come and go. Pwedeng masaya ka ngayon, pwedeng hindi. When we talk about joy, it's a decision. Pero hindi siyang humataw sa faith. May mga pagkakataon, hindi naman talaga external, masayang itsura mo. Pero pupunta ka pa rin ng church kahit hindi masaya. Kasi alam mo kung sino pinaglilingkuran mo. Because again, joy is not emotion. Primarily, joy is faith. Joy is a decision. Joy is what? Obedience to God. So, bagaman, alam mo, mahirap, pipilitin mo yung sarili mo. Naalalahanin. Hindi mo pipilitin maging masaya. Pipilitin mong i-focus yung sarili mo na meron kang Diyos. At yung Diyos na yan, ang nagiging dahilan kung bakit may kasiyahan. Amen po ba? So, kinakailangan nating i-discipline yung sarili natin. Amen? Tatlong bagay ang nais ko pong iwan sa inyo. Okay? Why we need to obey with a joyful spirit. Number 1. Why we need to obey with a joyful spirit. Number 1. Because joy is our pursuit. Remember, again, joy in the Lord, ha?
Hindi lamang we pursue joy because gusto lang natin maging masaya. Hindi ho. Again, pag sinabi natin joy, kadikit lagi in the Lord. Because there's no joy without Jesus. Amen? Hindi pwede. So ngayon, we're talking about joy is our pursuit. Mga kapatid, there's a difference between our joy, Christian, and being happy kagaya ng mundo. Amen? Yung sa mundo kasi, kakaiba yan eh. Okay? Hindi yan nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Remember, mga kapatid joy in the Lord. It's not about our happiness. Sana nagigets niyo po ito. Because when we talk about joy, it's the happiness na nangyayari sa atin kapag alam natin na mas napapasaya natin ang Diyos. Hindi ito selfish pursuit. Meron kaming GC, ng mga pastor, sa Bethel Church, meron po silang mga declarative statement doon that, alam mo yun, about finances, or commonly known as prosperity gospel. Ibig sabihin nun, i-prosper sila ng Panginoon, na hindi sila magkakaroon ng sakit, na magkakaroon sila ng promotion, even makakapulot sila ng pera, na magiging sanhi ng joy. Hindi ho yung pinag-aaralan natin, kundi ang joy na tinutukoy natin, Lord, masaya ka ba? Kapag alam mo nagiging masaya ang Lord, doon pa lang tayo nagkakaroon ng kasiyahan. It's not about your joy. Kaya sabi ko nga, it's not external, it's not conditional. Kahit wala kang pera, pwede kang maging masaya nang dahil kay Lord. That's the difference. Wag na wag yung iisipin kailanman na ang kasiyahan ng mundo ay kagaya ng kasiyahan ng Kristiyano. Mali po. Ang kasiyahan ng Kristiyano, napapasaya ba natin ng Diyos? Kaya marami sa atin kapag hindi natin nadidevelop, okay, of having joy in our lives, ang dali natin mainggit. Remember, envy is a stealer of joy. Na dapat nagiging kontento ka sa mga bagay na meron ka dahil, alam mo yun, nakatingin ka sa Panginoon. Pero dahil may envy ka, hindi ka nakatingin sa Panginoon nun nakatingin ka sa iba. Ba't sila meron? Ako wala. Amen? So when we talk about joy, again, ulitin ko in the Lord. Kailan tayo nagiging masaya? If we are in the Lord. If you are not having joy or you do not rejoice in this life, you are out, okay, of the Lord. Or sabihin natin, away. Mas maganda siguro, away from the Lord. So dito again, sabi ko that is our pursuit. Okay? Kasi, merong patutunguhan. Ano nga yung ginagawa ng mga Philippi Church? Ano yung pursuit ng happiness nila? Mapasaya ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga missionary at sa mission work. We're not talking about the work in itself, but rather the people who are working in mission field. Yung ibig sabihin ng joy, by the way, Jesus, others, huli ka pala. Yun ang joy. Jesus, others, you. Joy. Amen? If you don't have Jesus, you don't have joy. Now, if you have joy, you will learn the importance of other people. Ang pagiging masaya natin, hindi dapat nakakapanakit ng damdamin ng ibang, alam mo yan, tao na kapaligid sa atin. Diba? At dun pa lang nakalatag, pinakahuli pa lang tayo, yun pa lang yung joy. Amen? I hope and I pray that every one of us would pursue, okay, the pursuit, the destiny of being joyful. That is in Christ, alam mo yan, in having joy in in the Lord's work, in the Lord's word. Amen? Yun dapat Diba? Ano pa? When we talk about joy, okay, joy is our power. So kanina, pursuit. Ngayon naman, it is our power, kalakasan.
Dahil na sa Panginoon ka, anong meron? Meron kang lakas. Amen? May lakas sa pagiging masaya. Kaya minsan walang gana ang church, walang power ang church kasi hindi sila masaya. Ang kasiyahan, ang kagalakan ng mananampalataya, babalik tayo uli in the Lord. Okay? In the Lord. And if we are doing something with a joyful heart, doon mo malalaman na tama yung puso mo eh. Bakit? Masaya eh. Amen? Remember si Cain at si Abel? When they offer to the Lord? Hindi yung issue doon na si Abel nag-offer siya ng hayop, tapos si Cain gulay. Hindi yun ang issue doon. Ang issue doon yung puso. There's something wrong with the heart. And you will find out na mas masayang nagbigay si Abel. Okay? Itong isa, hindi. Kasi ang Diyos nababasa yung puso. And it manifests. Nung itinuwid na siya, kinorek na siya. Mga kapatid, ang taong masaya, madaling correct. Pero ni si Cain, anong sabi ng Lord sa kanya? Makanya kay tsura. Diba? Tignan mo yung katabi nyo. Nanya itsura. Nagmamanifest ba ng joy? Diba? So dito again, kapag sinabi po natin joy, it's our power. Pwede rin natin sabihin, it's our possession. Okay? Yan yung kayamanan ho natin. Kasi walang iba na pwedeng makakuha niyan, kundi yung na kay Lord. Kaya tayo makakuha ng kalakasan sa Panginoon. Hindi makukuha sa labas yun. It's our power, or sabihin na, it's our possession. Do you possess joy? Do you possess joy? Or nadi-demon possess ka? Wala na nadi-demon possess. Kasi nakikristo ka na. Okay? Pero, merong Kristiyano, nabubuhay nga, pero walang joy. Kaya nga inuutos sa atin rejoice! Kinakailangan baguhin mo yung isip mo. Kaya pala, in verse 8, tingnan nga natin. So sabi dyan, sa verse 8 ng chapter 4 ng Philippi, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, hindi honest honest. Whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, and if there any virtue, and if there be any praise, sabi dyan, think on these things. Minsan kalaban natin, isip natin. We need to condition our mind to be in the Lord. Isipin nyo lagi, ano ba yung naki Lord? Mamaya, you learn how to meditate. Ano nga ba yung in the Lord para sa iyo? Ano nagiging bunga nun sa'yo sa buhay mo? Kapag nasa school ka, kapag nagugas ka ng plato, kapag naglalaba ka ng damit, kapag nagsasaing ka, ano yung ibig sabihin ng in the Lord? Siguro pa nagkukusot ka, baka maktul ka, in the Lord. Dapat pala. Alam mo yun? Yung masaya kasi naki Lord. Diba? Kasi iba yung may kasiyahan, iba yung may kagalakan. Amen? Number 3, last, di tayo magwawakas. Joy needs progress. Okay? Joy is our pursuit. Joy is our power or possession. Joy needs progress. Pag sinabi natin progress, ano yan? It can be developed. Nakikinig mo ba kayo? Maybe right now, hindi pa fully developed yung joy. So, kinakailangan may progression siya. Merong pagsulong, may pag-angat. Mamaya, isulat ninyo, ano yung nagiging source ng kasiyahan ninyo? Ay, dati-dati itong ati kong pera, maging masaya ako. Dapat pala bayuan kita. Diyan kala akong pera, dapat masaya ako. Tawag doon, progression. Kasi kung magiging gano'n ka, ano pinagkaiba mo sa mundo? Ba't ka pa naging Kristiyano? Kung gano'n din pala, yan naman. Amen?
Kung ang kasiyahan mo, mag-chismis, aba, iba na ngayon. Nakachismosa. Iba na. Kung ang joy mo, mamusit ka kang mamo. Yung mga anak dito, mapamusit lang kang mada. Diba? Si Tito Ace, ganyan eh. Mapamusit siya kang mana. Si Natnat, mapamusit siya. Kanina lang, nagkukulitan sila dyan. Sino ba? Si Angel ba, mapamusit ba yan, Ate Rosel? Si Bikoy. Sila lang yung joyful eh. No? Pero itong pamusitan sila joyful. Hindi maganda, hindi balance. Diba? Alam niyo ibig ko sabihin, alam mo naman kasi kung nagbibiroon ka lang, at alam niyo naman yun eh. Hindi ako magiging stricto doon. Pero yung uri ng pagiging masaya ninyo, one-sided lang, at di na nagiging masaya yung other party, may problema tayo dyan. That is not party at all. Amen? So you see, when it comes to joy, sabi nga natin, joy needs progress. Baka may hindi pa tayo na isusuko. Diba? Minsan kasi, ang kulit lang natin eh. There are things in life that we need to surrender. Alam mo yan? Kagaya ng Philippi Church, hindi man siguro sinurrender, ako naniniwala, fully develop yung kanilang joy. Kaya nga, out of poverty, they can give freely. They can give with joy. Hindi, palitan natin. They can give happily. Yan yung tinutukoy ko kasi may external factor na eh. Nagigets? Hindi nagiging masama ang happiness. Ang masama sa happiness kung wala kayong joy. And joy is something for a Christian that needs to be developed. Amen. Promise me, pag na-overcome yan, somehow, paminsan-minsan katayin nyo, I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. Remember, deep, deep. J-O-Y, down in my heart. Deep, deep down in my heart. Again, Jesus, give it to me. Tignan nyo and no one can destroy. Talaga dinestroy yun eh. See? Kaya sabi ko kanina, hindi naman dapat nawawala. Kaso nga lang, again, kailan to nangyayari? Kapag tayo ay away from the Lord. Remember, rejoicing in the Lord is a person being in the Lord. That is the difference ng isang mananampalataya. That is why nagiging genuine yung happiness natin because we have joy in our hearts. Amen? Masaya po ba kayo? Pasalamatan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na pangungusap sa bawat isa po sa amin. Father, we ask that you continue to give us joy. And all these things can happen, oh God, if we continue being in the Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na piliin namin ang manatiling sa piling mo. Help our minds, oh God, to shape it upang hubugin po ito, upang mas lalo kami mapalapit sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po nawa maagaw, manakaw ng kaaway ang kagalakan na meron po kami sa inyo. Help us to protect the joy that we have, and help us, Lord, to be aware, maging aware po kami sa gawa ng kaaway. Kasi ang gagawin niya is to steal, to kill, and to destroy. Lord, help us na ang aming pong joy, yung kagalakan po nawa, na meron po kami sa aming buhay, is that we will learn how to develop it. We'll learn how to possess it, O God, to protect it. And at the same time, Lord, ito po nawa ay maging pursuit po namin. Thank you so much, Father God, for your word. And we give everything to you. Binibigay namin lahat sa iyo, aming pamilya, ang aming paglilingkod, ang aming trabaho, at higit sa lahat, Lord, yung aming relasyon sa inyo. Hindi po namin ito kayang hawakan, pero tulungan niyo po kami, Panginoon, sa manatili po nawa, na piliin namin ang manatili na nasa inyo. Papuri pa sa salamat ang binabalik namin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi? Amen and amen. Amen. Salamat po
At